Alamin naman natin ang mga kaganapan sa mundo ng international sports scene sa report ni teammate Justin Ilano. Sa tennis, matagumpay na sinimulan ni defending champion Madison Keys ang kanyang Australian Open campaign matapos talunin ang Ukrainian Grand Slam debutant na si Alexandra Oleinikova 7-6, 6-1 kahapon sa Melbourne Park. Naging mahirap ang panimula ni Keys sa loob ng Rod Laver Arena matapos makatikim ng double break dahil sa mga untimely double faults. Bagamat nakabawi ang American at naipantay ang score sa 4-4, humantong ang unang set sa isang matinding tiebreak. Nagkaroon ng dalawang set point ang Ukrainian netter, ngunit naipakita ni Keys ang kanyang husay at lakas upang maipanalo ang tense na tiebreak. Matapos makuha ang unang set, tuluyan ang kinuha ni Keys ang momentum nang makaungos agad sa 3-0 sa ikalawang set. Tinapos ng 9th seed ang laban sa pamamagitan ng isang matibay na service game upang makasiguro ng pwesto sa ikalawang round. Sa susunod na laro, makakaharap ni Keys ang kapwa-American na si Ashlyn Kruger sa ikalawang round ng torneo. Even less danger as we know in terms of pace. Sa tennis pa rin, sinimulan ni Novak Djokovic ang kanyang paghahabol sa kanyang ika-25 Grand Slam title sa pamamagitan ng isang malinis na panalo kontra kay Pedro Martinez. 6-3, 6-2, 6-2 sa unang round ng Australian Open. Maagang lumamang si Djokovic ng 3-0 sa unang set at nakapag-break agad sa serve ni Martinez sa ikalawang set. Halos hindi na nahirapan pa ang dating world number 1 sa kanyang mga service game habang kinuha ang dominanteng 2-0 set lead bago tuluyang isara ang laban sa ikatlong set. Hangad ni Djokovic na basagin ang kanyang pagkakatay kay tennis legend Margaret Court para sa may pinakamaraming Grand Slam titles sa kasaysayan. Ngunit kailangan niyang malagpasan ang kasalukuyang dominasyon ni na Carlos Alcaraz at Jannik Sinner. Sa basketball, magtatapos na ang makasaysayang 21-year streak ni LeBron James bilang All-Star starter matapos hindi maisama sa opening lineup ng paparating na NBA All-Star Game sa susunod na buwan. Inanunsyo ng NBA ang 10 manalarong nahalal bilang mga starter para sa mid-season showcase, kung saan wala na sa listahan ang Los Angeles Lakers forward. Noong nakaraang taon, hindi nakapaglaro si James sa All-Star Game dahil sa foot at ankle discomfort. Ang 21-year streak ay itinuturing na isa sa pinakamahabang panahon ng konsistenteng kahusayan sa kasaysayan ng NBA mula sa kanyang karera sa Cleveland Cavaliers, Miami Heat at Los Angeles Lakers. Sa kabila nito, may pagkakataon pa rin makapasok si James bilang reserve dahil ang 7 karagdagang manlalaro sa bawat conference ay pipiliin ng mga NBA coaches kung saan ilalabas ang resulta sa February 1. Ang NBA All-Star Game ay magaganap sa February 15 sa home court ng Los Angeles Clippers at itatampok ang kauna-unahang US versus World format. Justin Ilano para sa